Isa na naman magandang araw para matuto. Welcome back sa YouTube channel natin or sa Facebook. Kung sa Facebook mo ito pinapanood. Ako po, si Architect Ed. Kapag ka nagpapa-quote kayo o nagtatanong, no? Initial na tanong sa contractor, magkano po ba magpagawa ng bahay? No? Siyempre, bibigyan nila kayo ng presyo na tinatawag nating ballpark. Yung pinaka malabnaw na estimate. Ang tawag ko dyan ay malabnaw kasi wala pang plano. Hindi niya pa nakikita yung site. Sinabi mo lang yung kung anong sukat ng lote mo. Tapos magbibigay siya sa'yo, ilang square meter yan? Okay, ganito ang presyo niyan per square meter. 28,000 per square meter, ang pinakamura. Yan. So, ang tanong, yun na ba yun? Ano ang mga hindi kasama? Dapat alam mo rin kasi kung ano yung kasama, pero alam mo rin dapat kung ano yung mga hindi kasama sa pricing na yan ng mga contractor. Ituturo ko sa inyo. Check this out. So ano, magandang araw para matuto. Welcome back sa YouTube channel natin or sa Facebook. Kapag nagbibigay kasi ng ballpark cost ang mga contractor, kahit yung mga architects, syempre ang basis nila kung ano yung mga past projects na nagawa na, hindi ba? Pero ang pinaka-safe kasi na pwede nilang ibigay sa'yo na figure is per square meter ng building. No? So, building ang pinag-uusapan. Bakit? Kasi yun ang halos pareho no? Sa iba't ibang projects. Yung building at kung magkano ang nagasto sa building alone. No? Noon sa, pag sinabing building, yung ano yun, no? Labor and materials. No? Pero, meron pang mga bagay na talagang hindi magiging pare-pareho sa bawat project. No? Every project is unique. No? Kahit gaano katagal nang nagko-construct ang isang builder, ang isang contractor, kahit gaano katagal nang nag-design ang isang architect, hindi niya talaga pwedeng gawing eksakto na carbon copy ang cost ng isang project sa isa pang project. Unang-una, anong year ginawa yung project na past projects niya? Iba na ang presyo ngayon, di ba? Iba rin yung presyo noon. Ano yung finishes niya? No? Ano ang mga binago dyan? No? Ano yung mga naging cost items pa na talagang naging unique doon sa mga projects na yon. So, we cannot make it uniform. No two projects are really identical. Lalo na kung magkaiba ang location, magkaiba ang may-ari, magkaiba ang site conditions. So, to illustrate kung ano yung sinasabi natin kanina, going back dun sa term na building cost. Let us say this is the lot. Ito yung lote mo. Ngayon, wag muna natin pag-usapan kung anong sukat niyan. Tapos, ito yung building. Ito yung part na merong building. So, pag sinabing floor area, ito lang yon. No? Ito lang yung tinatawag na building area. No? So, let's say ito yung building FA. FA, sabihin natin yan yung floor area. So, kung ilan ang floor area nito, let's say ito ay 10 by 15. So, that makes it, 15 lang. Laki naman yun. 15. So, ito ay merong 150 square meters. Kasi 10 by 15 is 150 square meters. So, pag sinabi sa'yo ng contractor na 28,000 per square meter, so that means 150 times 28. So, yan ang, asan yung calculator ko? Hanap pa ako ng calculator. Okay, ito. So, kung yan ang 150 times 28,000,
yan ay 4.2 million pesos. 4.2 million pesos. Philippine pesos. Ngayon, yan na ba yun? Siyempre, yung factor na binigay niya, 28,000, ay basic. Yan yung karaniwang sinasabi na basic na standard finish na bahay. Pero, yun nga, gaya ng binanggit ko sa inyo, ito lang yun. Yung building lang yun. So, ano yung hindi kasama? Di ba? Itong area na to. Yung area na yan. So, malaki-laking area pa yan, na hindi kasama dun sa cost niya. Itong area na to na nasa labas. Diba? Meron ding cost yan. So, ano ang tawag sa cost item na yan? So, ito yung site development area. So, yung site development area na yan ay hindi kasama dun sa presyo na 28,000 per square meter. Ano-ano yung kasamang mga trabaho na hindi pa niya pinresyohan doon sa 28,000 square meters mo? Siyempre, number 1, fence. Number 2, kung may earthworks na gagawin dyan, di ba? Ano-ano ba yung earthworks? Siyempre, pwedeng may backfill. Kung mababa yan, tatambakan ba yan? Meron niyang cost. Ano pa? Kung yan ay mataas naman, merong cut. No? Merong hauling. Kasi itatapon yung lupa. Etc. Etc. Yun ay sa site development pa lang. No? Siyempre, meron pa yung gate. Diba? Di pa kasama yun. So, yan yung tinatawag na cost items na nakapaloob sa site development. So, hindi pa yan kasama. Cost din ni architect yan or ni contractor. So, yung 28,000 per square meter mo na floor area ay para lang dun sa building, labor and materials ng building. Ang totoo, yan ay isang item pa lang, na hindi kasama yung site development. Hindi pa rin kasama dyan yung ilang pang mga requirements na hihingin sa'yo para makapagtayo ka ng bahay. Number 1, yung design, yung fees ng mga professionals na magdi-design. Number 1, yung architect, structural or civil engineer, electrical engineer, mechanical engineer, sanitary engineer, or master plumber na may involve sa pagde-design. Yung bayad sa kanila, hindi rin kasama doon sa 28,000 per square meter. Next, building permit and occupancy permit. So, yung magagastos sa paglalakad, pagkuha, pag-release ng mga permits na ito ay usually hindi pa yan kasama doon sa binibigay nilang per square meter na pricing. Ano pa? May mga iba pang kasama sa general requirements o yung mga bagay na hindi naman talaga part ng bahay pero kailangan para tumakbo yung construction. Halimbawa, baka kailangan nila ng siyempre, yung utilities, application ng utilities, tubig, kuryente. Ano pa? Mga delivery, delivery fees. Yung mga dadaanan ng delivery mo, baka naniningil yan. Normally, yung village ay naniningil. At malamang hindi yun nako-consider pa ng contractor kasi hindi pa niya nakita yung village, hindi pa niya nakausap yung homeowners, etc. So, yan yung mga cost items na madadagdag doon sa binigay nila. At marami pang pwedeng maging possibilities. Meron pang mga bonds ng subdivision bago kapayagang magtayo. Meron silang ipapataw na mga karagdagang babayaran mo. So, yan ay hindi lahat mako-cover doon sa ballpark costing na sinasabi ng mga contractor sa'yo na cost per square meter.
ng kanilang services. So, dapat alam mo yan, no? At syempre, yung tax, hindi pa kasama yung value-added tax sa lahat ng gagastosin nyo sa pagko-construct. No? So, dapat alam mo rin yan para ma-manage mo rin yung expectations mo. No? Okay, magkano yan? Let's say, magkano yan? No? Dito, sa site development area na dinrawing natin kanina, hindi natin makababanggit sa inyo ngayon kung magkano yan. No? Kasi depende yan sa kung gaano kalaki yung lote mo, ano yung trabaho na gagawin. No? Baka masyadong mababa yan sa kalsada, baka tatambakan ng mataas, may retaining wall pa yan, etc. No? So, hindi natin mapepresyohan yung site development area kasi depende yan sa kung ano ang kalagayan ng lote mo. Pero yung mga binanggit natin na mga iba pang mga contingencies and miscellaneous expenses, ayan ay karaniwan, nasa mga 5% to 20% ng building cost. No? Sa experience, no? Siyempre, depende yan sa laki ng trabaho, no? At kung saan ka nakatira. No? Kasi siyempre, mas high-end yung location mo, mas maraming gastos dahil mas malaki yung bond, mas mahal yung ipapataw sa'yo na mga fees, no? Dahil ang lalaki ng bayad sa mga gate and everything. Mas mahal. No? Kaya, kaya mas maganda ay individual, no? Yung pag-pricing yan. Next, kailangan din, no, na alam mo, no, na hindi pa dyan kasama yung fee ng contractor. So, si contractor, syempre, may bayad yan eh. Di ba? Para kang kumuha ng isang supervisor. Magkano ba ang sinusweldo sa isang supervisor, no? Sa isang project ng company, di ba? Medyo may presyo yan, no? So, for this project of yours, kumuha ka ng supervisor. No? So, sweldohan mo rin siya. Okay. So, yun yung mga added expenses. So, magkano yun, no? Let's say, no, mga 10 to 15% ang ibabayad mo sa iyong contractor. No? Hindi ko, hindi yan, general, lang yan, no? General figure para meron kang idea. Pero kung, syempre, kung mas high-end nga yung project, mas malaki yung contractor, no? Syempre, mas malaki rin yung hihingi niya sa'yo. No? Ganun talaga yan. No? Palaging proportionate sa klase ng project, yung fees ng isang contractor na mag-render ng services sa'yo. So, safe to say, no? Na maglagay ka pa ng mga 30%. Mag-add ka pa ng mga 30% para doon sa mga contingencies na yun at sa profit na ibabayad mo kay contractor. Okay, so maraming salamat po. Sana natuto kayo. At sana ay magkita-kita po tayo uli sa susunod sa mga next contents natin. Ingat po tayong lahat. Maraming salamat po. Ako po si Architect Ed. Bye!